Hello, good afternoon mga kadogo. Ito na naman po ang inyong abang lingkod, si Mr. Dogo Style TV. Ayos. So mga kadogo, nag-message sa atin si Ma'am Mary Ann Gabile ng Dasmariñas, Cavite. Sabi niya, Sir, baka matulungan mo ko. And marami na rin po naman ako na pagtanungan. Pero gusto niya rin daw magtanong sa akin. Kasi mas maganda nga naman yung marami kang tinatanungan. Tama po yan mga kadogo. Huwag tayong makontento sa isa lang ang tatanungan natin. Kasi syempre mas maganda yung marami ang magtuturo sa atin. Meron kasing ako na may alam na hindi ko rin alam yung kaalaman ng iba. Pero meron din sila na alam ko na hindi naman nila alam. So maganda yung magtatanong tayo. And besides, ang pagtatanong gusto nating matuto. So sa'yo, Mary Ann, sige, ipapaliwanag ko kung abot ng kaya ng aking kaalaman. So ang gusto niyang itakin up natin niya, mga kadogi, about sa aso niya. Pomeranian siya. May pomi siya, meron din siyang Labrador Retriever. Pero ang nagkakaproblema siya sa pomi niya kasi mahilig yung umalik sa kanya, dumila. Malambing kasi ang pomi, di ba? Toy dog yan So, nagkakaproblema siya, almost 2 weeks na raw na may amoy yung bibig ng Pomeranian niya, mga kadogo. So, ano daw po ba yun? Of course, bad breath yun. So, ang pag-usapan natin ngayon, saan ba nanggagaling ang bad breath? At bakit ba nagkaka-bad breath? At ano ba ang magandang solusyon? Or paunang lunas? Or dapat gawin para hindi na para maiwasan na lang yung bad breath ng aso. So, Ma'am Mary Ann, ang bad breath kasi maraming pinanggagalingan. Unang-una sa maling pagkain ng aso, sa maling habit niya. Yan. Yung mga aso kasi, di ba, kumakain pa nga ng pupo. So, kung hindi man yun na naging cause ng bad breath, dahil yan for sure sa mga tartar niya, sa namumuong bacteria sa ipin niya. So, nandyan na rin yung pinaka-worst, yung may gum disease siya, mga kadogo. Yung gum disease kasi ay yung bumubukol dun sa gilagid ng aso, tapos pag pinisil nyo, ibig sa tao may ganun pag pinisil nyo is may nana sa loob. So, worst scenario po yun. Delikado yun. Dapat po yun mapa-doktor natin at madala sa vet. Kasi mga kadogo, pag may ganun na at may infection na, severe infection na yun. Para sa tao din, pag may mga ganun na, pinapayuhang pumunta na sa dentist, sa aso naman, pumunta na tayo sa vet. Kasi mga kadogo, pag may nanana ang bibig at severe ng infection ng ating aso, delikado po yun. Remember, infection, may nana. Pag yung pong infection na yun, pumunta na sa loob ng katawan ng aso, especially sa puso, sa lungs, sa puso, magkakaproblema. Kasi bacteria yun, papasok sa puso. So, delikado po yun, delikado. So, dapat mapacheck up natin para hindi na lumala at hindi mapunta sa kapahamakan ng alaga natin, ang mahal nating alaga. So, pwede rin pong cause ng bad breath, mayroon siyang internal problem. Pwedeng kidney disease, liver disease, and pancreatic disease. Nagkikreate din po yan ng mga bad breath pag meron tayong internal problem or yung mga aso natin. So, ang daming pinanggagalingan. So, mapunta po tayo dun sa para ma-avoid to. Simple lang po. Regular toothbrush ng aso. Once a day or every other day, mga kadogo. Yung toothpaste na gagamitin natin, huwag po yung pantao. Irritable sila dyan. Mapapansin nyo pag yun ang ginamit ninyo, ayaw ng aso. So, hindi nyo lang siya matutoothbrush ng maayos. So, maganda yung pang-aso na rin. Kasi, same lang naman halos ang price. Ngayon, kung talagang walang-wala at iba sa atin tinatamad na bumili sa mga pet shop ng toothpaste pang-aso, pwede po yung pang-baby. Less po yung harmful chemical na ayaw ng aso kasi irritable sila, di ba? Yung kasing ang pinakamaganda talaga yung pang-aso.
May flavored kasi yun. So, habang tinututbrush siya, nalalasahan nila na lasang pagkain na gusto nila. So, madaling toothbrushin. So, through toothbrush, regular toothbrushing ng alaga natin, mababawasan yung mga tartar, plaque, yung mga gum disease, mga kadogo. And mga kadogo, makakatulong din yung chewable material, like yung chewable bones for dogs and yung chewable stick for dogs. Nakakatulong din yung palinis ng ipin ng mga aso natin. So, may iwasan din yung pagkapit ng tartar and kung ano mang bacteria doon sa ipin bukod sa pagtututras. So, yun, Ma'am Mary Ann, yun po ang ating mga dapat gawin para maiwasan yung bad breath sa aso. And sana kahit pa paano may natutunan ka rin, Ma'am Mary Ann, gawin mo, Ma'am Mary Ann, kasi ako ganun ginagawa sa aso ko, tinututbrush ko yun. Every other day, hindi man araw-araw, every other day. Kaya yung bunganga nila, mas mabango pa sa bunganga ko, Ma'am Mary Ann. So, dito na lang muna, Ma'am Mary Ann. Sana may natutunan ka, Ma'am Mary Ann. Apply mo. Kasi mahirap naman yung, ikaw kami sabi, yung pomi mo, ang baho lang ganyan, pag dinidilaan ka. Patay tayo dyan, lagi pa naman kayong magkatabi sa kama, sabi mo, di ba? So, mas maganda talaga tinututbrush natin para maiwasan din yung mga infections. Dito na lang muna mga kadogo, and sa next vlog natin, ang itatakil up natin yung about dun sa pamumutla ng gilagid ng mga aso, and even yung dila ang putla-putla. Yun ang susunod natin itatakil up. Kaya I hope tuloy-tuloy ang panonood ninyo and pagsubaybay sa mga vlog natin. Again mga kadogo, see you again next time. Thank you po. Thank you for watching.